Meron mang isang mahalagang pagsako hinggil sa qadar na ating tatalakayin at sasagutin ng mabilisan lamang. Dahil mayroong ilan, kapag tinatalakay ang qadar, may mga tao kasi na ang ilang mga kapatid natin, tabiya, na mga makasalanan, ipinapangatwiran nila ang qadar sa paggawa ng kasalanan. Maaring naisip ng ilan, akong ganun, nagkasala ako dahil sa qadar. Tingnan nyo? Tingnan nyo yung paglalaro ni Shaitan para ikaw ay malihis, malina. Pwede bang ipangatwira? Pinag-usapan to ng ating mga ulama. Pwede bang ipangatwira ng qadar sa paggawa ng kasalanan? Tama ba yung sinasabi ng ilan na, hindi ako nakapagsala? Dahil ito ay qadar. Nagzina ako, dahil ito ay qadar. Bakit niyo ako sisisihin? Bakit niyo ako sisitahin? Ito ang qadar. Subhanallah, tingnan niyo yung ilan. Ito ay panlilin lang ni Shaitan para malihis yung isang tao. Subhanallah, napakalaking patibong ito ni Shaitan. Mali po at hindi pwede, ito ang sagot, hindi pwedeng ipangatwiran ang qadar sa paggawa ng kasalanan. Dahil binigyan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng free will, kalayaang pumili, kalayaang may malayang kapasyahan, at nilinaw na sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tama at mali. Nilinaw na sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tama at mali, at wala na tayong may pangangatwiran. Nilinaw na sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tamang landas at ang landas ng pagkaligaw. Nilinaw na sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mabubuting gawain at masasamang gawain. At alam natin, meron tayong sariling kapasyahan. Alam natin, tama, na lahat ng nangyayari ay ayon sa kapasyahan ni Allah, pero nangyayari yung gawain depende sa ating intensyon, sa ating desire, sa ating kagustuhan. Pinangyari ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero batay sa iyong intensyon, ikaw ang gumawa nun. Sa iyo na ini-address ang isang gawain, hindi kay Allah subhanahu wa ta'ala, iyadan billah. Nagsala ka dahil sa kagustuhan mo. Gumawa ka ng kasalanan dahil sa kagustuhan. Pinangyari ni Allah sa kapahintulutan niya, pero batay sa iyong intensyon, batay sa iyong kagustuhan, dahil meron tayong free will, sariling kapasyahan. Alam natin ang mabuti, alam natin ang masama. Hindi kapag gumawa ka ng masama, ipangangatwira mo si Allah. Kaya sabi ng mga ulama, itong mga tao ito, na mga pilosopo, sa paggawa ng masama nila, ipinangangatwira ng qadar. Sa mabuting gawa, hindi nila pinangangatwira. Bakit hindi kayo gumawa ng kabutihan at ipangatwira niyo ang qadar? Magsala ka, ito ay qadar. Pero bakit lang sa kasamaan mo ipinangangatwira? Para ma-justify ang iyong paggawa ng kasalanan, iyadan billah. Iyadan billah. Sa iyo ini-address, nagzina ka, uminom ka ng alak, dahil kagustuhan mo yun. Hindi ka nagsala dahil kagustuhan mo yun. Yun ang gusto mo, naisip mo. Pero ginawa mo dahil sa pagsunod mo sa sariling pagnanasa, iyadan billah. Kaya nga may nangyari, isang kwento na dito natin tatapusin. Sa panahon din ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, merong isang lalaking nagnakaw. At alam natin, ayon sa kondisyon, may batas ng Islam kung kailangan puputulin ang kamay. Ngayon, itong taong itong nagnakaw sa panahon ni Umar, ikalawang khalifa, pilosopong tao. Sabi niya, "Ya Umar, ya Khalifa, bakit nyo ako papatawan ng pagpuputulin nyo ang aking kamay? Samantalang ito ay qadar." Pilosopo, ito ay qadar. Bakit nyo ako sisisihin? Nagawa ko ito dahil ito ay qadar. Alam ni Allah, nakasulat na. Kapasyahan ni Allah. Pilosopo, namimilosopo. Sabi ni Omar, matalinhagang sagot. Sabi ni Omar, kung gano'n, ikaw nga ay nagnakaw ayon sa qadar. Ngayon, napatunayan at ayon sa mga kondisyon,
na kailangan kang putulin ng kamay. Kailangan putulin ang iyong kamay. Puputulin namin, ipapataw namin sa iyong kaparusahan. Pagputol ng kamay ayon din sa qadar ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Pinangatwiran niya ang qadar, pinangatwiran din ni Umar ni qadar. Nakasulat na ikaw ay magnanakaw. Kung ganun, nakasulat din sa iyong qadar na mapuputulan ng kamay dahil ikaw ay nagnakaw. Subhanallah. Yan ang isa sa kasagutan ni Umar na hindi pwede po ipangatwiran ang qadar sa paggawa ng kasalanan. Dahil bawat isa may free will, malayang pagpapasya, pagpipili.